Nang mahulog ang mayamang ginang mula sa ibaba at nagkapalit sila ng alaala ng kanyang tunay na anak, saka lang niya natuklasan sa gulat kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali sa sandaling iyon. Ang ampon na anak ay pumasok na parang walang pakialam sa iba. Bigla siyang pumasok sa kwarto at agad itong sinampal. Isinisi niya sa kanyang ate ang pagkakomo ng kanilang ina, ngunit hindi niya akalain na ang ate na lagi niyang inaapi ay naglalaman na ngayon ng kamalayan ng kanyang ina. Sinabi pa nito na kung hindi lang daw ito nagpapanggap na mabait sa harap ng kanilang ina, hindi niya ito tatawaging ate. At kung hindi pa raw aalis ang ate sa pamilya Leo, huwag siyang magtaka kung magiging masama ito sa kanya na tulala ang mayamang ginang. Paano naging ganito ang mabait na ampon na anak na labis niyang minahal? Bigla niyang naisip, nasa katawan na siya ngayon ng kanyang tunay na anak, kailangan niyang alamin kung ano ang nangyayari. Pumunta siya sa sarili niyang kwarto at nalaman mula sa family doctor ang tungkol sa sarili niyang katawan. Na dahil sa pagkahulog mula sa mataas na lugar, nauntog ang ulo nito, na nagdulot ng pamumuo ng dugo sa loob ng bungo at pansamantalang pagkakoma. Mabuti na lang at maayos ang lahat ng vital signs ng kanyang katawan at maaaring operahan bukas ng hapon. Ang asawang biglang dumating ay walang sabi-sabing sinampal na naman siya. Galit na sumigaw, "Paano ako nagkaroon ng anak na tulad mo?" Ang ampon na anak naman ay nagsusulsol sa tabi, nagpadala lang po sa galit si ate. Kaya niya naitulak si mommy pababa, ngunit malinaw na natatandaan ng mayamang ginang na nahulog sila pareho dahil sinubukan niyang iligtas ang kanyang tunay na anak. Napaisip siya ng malalim. Chen. Anong klaseng tao ka ba talaga? Ibig sabihin ba nito, totoo lahat ng sinabi ni Shuang noon? Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Bumalik ka na sa kwarto mo at magmuni-muni. Para malaman ang totoong nangyayari, ang mayamang ginang ay hindi sinabi sa kanyang asawa ang tungkol sa pagpapalit nila ng alaala ng tunay niyang anak. Pinalipas siya ng gutom buong gabi. Nais sana niyang bumaba para magagahan, ngunit hinamak siya ng kasambahay at sinabing wala siyang karapatang kumain sa mesa. Saka lang niya nalaman na sa loob ng 3 taon, ang almusal pala araw-araw ng kanyang tunay na anak ay siopaw na may sili. Kahit ang kasambahay ay nangangahas na tuyain siya mula nang matagpuan siya 3 taon na ang nakalipas, hindi siya mahal ng kanyang ama at ina. Pasahol pa ang buhay niya kaysa sa ampon na anak. Sa bahay na ito, mas mababa pa siya sa aso. Biglang nagising sa katotohanan ang mayamang ginang. Totoo ngang ang nasa mata lang niya ay ang ampon na anak na pinalaki niya ng mahigit 20 taon. Hindi nga niya nagampanan ang kanyang tungkulin bilang ina. Habang nararamdaman niya ang labis na pagkukulang sa tunay niyang anak, bumaba na rin ang ampon na anak. Dinalhan siya ng kasambahay ng bird's nest soup. Gusto mo? Sige, kainin mo. Ano to? Ikaw, Chen. Sa harap ko, nagpapanggap kang mabait. Pero sa harap ng ibang tao, ganito mo pala inaapi si Shuang. Bakit hindi mo kainin? Kung ayaw mo, wag mong kainin. Wang Yi, itapon mo na yung pagkain. Sige po, ma'am. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos ngayon. Kailangan kong kumalma ako si Shuang ngayon. Hindi ko na matiis na si Shuang pa ang magdusa. Ang pinaka-importante ngayon ay, alamin ang sitwasyon namin ni Shuang. Basta't makabalik lang ako sa sarili kong katawan. Hindi ko nahahayaang maranasan pa ni Shuang ang mga ito. Naalala ko, nagtapos pala ng medisina si Shuang. Dapat ay may mga kaugnay na impormasyon sa librariya. Hintayin nating gumaling si mommy. Sisiguraduhin kong palalayasin kanya sa pamilya Liu pagkatapos. Sa librariya ng paaralan ng kanyang anak, nalaman na rin ng mayamang ginang kung ano ang nangyayari. Ang sitwasyon pala nila ng kanyang anak ay tinatawag na magnetic field memory disorder. Noong nahulog sila ng kanyang anak, dahil sa matinding emosyon, nakalikha ito ng espesyal na magnetic field. Kaya nagkapalit sila ng alaala ng kanyang anak basta't malikha muli ang ganitong magnetic field. O makaranas ng matinding emosyon, maaaring maibalik ang mga alaala. Nagkataon namang ooperahan ang sarili niyang katawan ngayong hapon, baka magising ito. Pero habang pabalik siya sa ospital, nasalubong niya ang ampon na anak sa gate ng paaralan. Hinarang siya ng ampon na anak. Hoy! Tumapang kayata nitong mga nakaraang araw. Nangangahas ka ng sumagot sa akin. Ipapaalala ko sa iyo ngayon ang kapalit ng pagsagot mo. Nangangahas kang lumaban. Si Liu Chen, ang ampon na anak, ay hindi inaasahang lalaban ng kanyang ate. Nagbanta itong kapag nagising na ang kanilang ina. At maging tagapagmana ng pamilya Liu, malalaman daw nito ang kabayaran sa ginawa niya. Bahagyang ngumiti ang mayamang ginang. Nakita na niya sa wakas ang tunay na layunin ng ampon na anak, ang hikayatin siya at ang kanyang asawa.
Nakamuhian ang tunay na anak na kanilang natagpuan sa pamamagitan ng palagiang paninira dito. Para mapalayas niya ang tunay na anak sa bahay, at nang maangkin ang lahat ng yaman ng pamilya Liu. Sa sandaling ito, nagsisisi ng labis ang mayamang ginang masyado siyang nagtiwala sa ampon na anak kaya laging naapi ang kanyang tunay na anak. Shuang, kasalanan ni Mommy. Liu Shuang, kung alam mo ang makakabuti sa'yo, umalis ka na huwag mo nang hintayang magising si Mommy para palayasin ka sa pamilya Liu. Liu Chen, tumahimik ka. Naaalala ko ang mga nangyari sa nakalipas na 2 taon pagkatapos kong gumaling, ipararanas ko sa iyo. Kung ano talaga ang pakiramdam nito. Chen Jia, nasuran yata siya ng ulo sa pagkahulog. Bakit kung ano-anong kakatuwang bagay ang sinasabi niya? Oo nga, parang nasisiraan ng bait. Chen Jia, anong gagawin natin ngayon? Ang yabang niya kanina. Chen Jia, palalagpasin mo ba to? Ngayon, ipapaalam ko sa kanya. Kung sino talaga ang paboritong anak ni Mommy. Liu Shuang, ipapaalam ko sa iyo ngayon. Kung sino talaga ang tunay na bida sa pamilya Liu. Bruha pa, nangangahas ka. Samantala, sa kabilang banda sa ospital, katatapos lang operahan ng mayamang ginang bigla siyang napaupo. Ang mga alaala ng pang-aapi sa kanyang anak ay pumasok sa isip niya sa kabilang dako. Biglang nakatanggap ng tawag ang ampon na anak mula sa driver, gising na raw ang kanyang ina. Papunta na siya sa kanya ngayon, mabuti naman. Anong nangyari? Gising na si Mommy, malapit na siya. Ang galing. Sabi na nga ba, si Chen Jia pa rin ang pinaka-importante sa puso ni tita. Hindi tulad ng bastarda na yon. Hindi man lang siya tinanong ni tita, alam kasi ni tita kung sino ang dahilan ng pagkakoma niya. Siguradong ayaw niya itong makita ngayon, siguradong si Chen Jia na ang tagapagmana. Kaya lang. Parang nanaginip ako, mukhang hindi ka pa rin gising na gising. Ano? Gisingin niyo nga yan, Aray Chen Jia. Huwag mo akong saktan. Gising na ako, lalayo na ako agad sa'yo, hindi ba ang yabang mo kanina? Ah, ngayon nagpapaawa ka sa akin. Gusto mong umalis. Huli na ang lahat. Chairman, doon po ang direksyon papuntang eskwelahan. Sinong nagsabing pupunta ako sa eskwelahan? Shuang, si Mommy ito, nagkamali si Mommy, patawarin mo si Mommy, papunta na si Mommy dyan. Mula ngayon, hindi nahahayaan ni Mommy na mapahamak ka kahit kaunti. Ito ang kabayaran sa paggalit mo kay Chen Jia. Anong ginagawa ninyo? Si Shuang, si nanay ang nagkamali. Si nanay ang hindi na gustong gawin sa'yo. Magmamadali na akong dumating. Hindi na kita magpapaalamang. Tanggapin ang anumang panggugulman. Ito ang nangyari kay si Kuya. Anong ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Nanay, nandito ka na. Sinasaktan ako ng ate. Tinulak lang nila ang ate. Sabi mo, si Shuang ang nanakit sa iyo. Alam mo naman, nanay, sobrang mahal ko ang ate. Paano ko magagawa iyon, tungkol sa pang-aapi sa ate? Gusto mo si Shuang. Kung hindi ko naranasan, talagang naloko ako ng itsura mong masunurin. Mama, ako. Tiya, si Liu Shuang ang nangapi kay Chen. Hindi namin gusto, kaya nga. Oo, tiya, kung hindi ganito, paano kami makakagalaw kay Liu Shuang? Ayos, mabuti. Tama nga. Kailangan ko lang magpapamaayos sa harap ni Mama para magmukha akong mabait, kaya maniniwala siya sa akin. Sinasabi niyo na pinapahirapan ni Shuang si Chen. Kaya kayo kumikilos. Ano naman ito? Ito ay dinala ng ate. Oo. Ang bat na ito ay galing kay Shuang at yung dugo sa ibabaw at sugat ni Shuang. Hindi ba't si Shuang nagpasakit sa sarili niya? Ma, pakinggan niyo ako. Yung Inay. Pasensya na, Chen. Ako. Shuang. Hindi kasi nisisi ng inay. Anong nangyari? Hindi pa ba bumuti si inay? Bakit nag-aalala si inay? Ang babae na si Liu Shuang. Si Secretary Lee, si Chairman, pagsisita. Gusto kong patayin sila tungkol sa nangyaring bagay ngayon. Oo. Si Liu Chen. Magkakasala ka pa lang, maaga pa. Maghintay ka lang. Lahat ng ginawa mo kay Shuang.
Gusto kong ibalik sa'yo ng 10 daang beses. Ibabalik ko sa'yo ng 10 daang beses. Chairman, talagang hindi namin ginulpi si Liu Shuang. Tanungin mo si Sister Chen Chen. Wala kaming kinalaman dito. Pakiusap, pakawalan niyo na kami. Ate Chen Chen, magmahal ka na sa chairman. Pakiusap, nanay. Tingnan mo ang ate ngayon. Wala namang masama, di ba? Pakiusap. Pakawalan mo na sila. Tulong lang sila. Talagang hindi nila niloko si ate. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Naniniwala ako sa'yo dahil naniniwala ako sa'yo. Kaya si Shuang Shuang ay nagdusa ng napakaraming paghihirap. Kung hindi ako naging kay Shuang Shuang sa isang panahon, talagang naniwala siya. Ang hypocrite mong mukha. Nasaktan na ang kapatid mo. Nagsasalita ka pa para sa kanila, nanay. Paano ko naman kayang hayaang masaktan ang kapatid ko? Kapatid, ayos ka lang ba? Sana ay hindi ako nagkamali. Pasensya na. Kung wala ako, hindi ka masasaktan. Nakatulala ba si nanay? Nabaliw pa yata sa pag-iisip na si Liu Shuang ang babae. Mukhang kakagawa lang niya ng operasyon. Hindi pa siya malinaw ang isip. Mag-ingat ka. Huwag magsalita ng hindi dapat, kundi ayaw na lang makatulong ang nanay sa iyo. Nanay, wala akong problema. Hindi kay Aman si Chen Chen. Pakihatulan ninyo. Sinabi ko na walang problema si ate. Huwag kang tawagin kong nanay. Wala kang anak na totoong ako. Si Sekretarya Lee, Chairman, ipahayag sa ibaba, tanggalin ang mga benepisyo at pamantayan ng Lu Chien-Chien sa grupo ninyo, at labanan ng publiko, at ipaalam. Hindi na siya lalong anak na babae ko. Nanay, anong sinasabi mo? Ako, pumili ka. Chairman, kami po ang may kasalanan. Pakiusap, patawarin ninyo kami. Ate Shuang Shuang, talaga po kaming hindi sinasadya. Napapatawad namin po. Pakisira lang naman po ninyo kami. Sinuot niya ang aking anak at gusto pa niyang humingi ng patawan. Gusto kong mabagsikan ninyo. Gusto kong mabagsikan ninyo. Nanay, kailangan mong gawin ang paghiwalay sa akin. Dahil kay Liu Shuang. Sapat na lang akong adupadong anak. Si Shuang Shuang ay aking tunay na anak. Ano ka ba? Shuang Shuang, nanay. Sobrang masakit ang ulo ko. Ihahatid ka ni Nanay Shuang Shuang sa ospital. Tara. Nanay. Tapos na, Jie Chen Chen. Tapos na tayo. Ano na ang gagawin natin? Sigurado tayong makukulong. Huwag mag-alala. Tatawagan ko si Dad. Hello, Dad. Ayaw na sa akin ni Mom. Ano? Walang anuman. Chen Chen, nagalit lang ang nanay mo. Kapag nakapagpahinga na siya, mapapatawad ka niya. Baka bibili pa siya ng regalo para sa'yo, para humingi ng tawad. Ganun ba? Sige, naintindihan ko na, Dad. Nakapagbigay ng kumpiyansa ang sinabi mo. Huwag kayong mag-alala, ayos lang kayo. Nainis lang ang nanay ko. Kapag nawala na ang inis niya, tutulungan ko kayong makipag-usap. Salamat, Ate Chen Chen. Sa hinaharap, si Ate Chen Chen ay may pag-asa. Tiyak na magagawa namin ito. Tama. Sa hinaharap, ano man ang sabihin ni Ate Chen Chen, iyon ang mangyayari. Huwag mag-alala, hindi ko kayo pababayaan. Nurse. Kamusta ang sugat? Huwag mag-alala, mukhang malala ang sugat, pero isa lang itong sugat sa balat. Iwasan lang na mabasa ito. Salamat. Talagang hindi ako, isang karapat-dapat na ina, kahit sa mga bagay sa buhay, sa material na aspeto, hindi kayang talunin ni Shuang Shuang, si Liu Chen Chen, ang mata ng asong lobo. Shuang Shuang, kamusta ka ngayon? Mayroon bang masakit sa'yo? Ma, okay lang ako. Pasensya na, Shuang Shuang. Sisiya lang ang lahat dahil sa maling tao na pinagkatiwalaan ni Mama. Siyempre, magiging maayos ang pagbawi ni Mama sa'yo. Mama, medyo pagod na ako. Gusto kong bumalik at magpahinga. Kung pagod ka, magpahinga ka ng mabuti. Kailangan mo ring magpahinga ng maayos dahil bagong gising ka. Huwag mag-alala, mabuti ang pag-aalaga ni Mama sa sarili niya. Senyora Lee, dalhin si Miss Shuang Shuang sa balikatan natin. Mag-iwan kang maganda na gawin para sa akin. Si Dr. Presidente. Ang aking anak, hindi maaaring mas mahirap kaysa sa isang aswang na anak sa pamumuhay. Shuang Shuang, ang hirap na dinadanas mo. Siguradong bawiin ka ng nanay ng labis. Ginoo, katatapos niyo lang ng operasyon. Dapat kayong magpahinga. Bakit nagbigay ng ganito karaming regalo para sa malaking prinsesa? Kapag bumalik si Shuang Shuang, tiyak na magiging masaya siya sa mga ito. Tagapangulo, may video conference na kailangan mong salihan. Sige, alam ko na. Huwag ka nang magpakaawa sa harap ni Mama. Talaga bang iniisip mo na si Mama ang nagdala sa iyo sa ospital? Tinatangkilik kita. Sa puso ni Nanay, hindi ka kailanman makakatalo sa akin. Naiintindihan ko. Sa susunod, magkaintindihan ka. Kung anong katayuan mo sa bahay, ngayon ay isang leksyon para sa iyo. Kung sakaling may susunod pa.
Hindi kita pababayaan. Bumalik ka na, miss. Maraming regalo ang binili ng ginang para sa iyo. Isang pandaigdigang limitadong edisyon ng bag ng Donkey. Maganda ba? Maganda. Siguro Aston, ang sibol na saging ng saging na gawa niya. Talaga akong paborito ni nanay. Kaya lang, dahil bakit siya nagbibigay ng regalo sa akin? Naroon ba ang mga ito, mga bagay na ito, ang buhay mo, walang karapat dapat subukan. Sige na, Tita Wang, pumunta tayo sa damit. Oo, miss. Anong nangyari kay Frost? Saan ka nagmumura? Nasaan ang regalo ko para kay Frost? Nasaan ang regalo kong ibinigay ko kay Frost, Ginoo at Ginang? Yung regalo ko kay Shuang Shuang, Miss Chen Chen, nagsusukat ng damit sa silid. Ikaw, nanay. Salamat sa regalo mo sa akin. Maganda ba? Magandang dilag ang dalaga, kahit ano ang isuot, maganda, tama na, tama na. Nanay, huwag ka nang magalit. Ito ang regalo ko para kay Shuang Shuang. Sino bang nag-utos sa'yo na kunin ito? Meron pa. Sinasabi ko na, hindi ka na, tumahimik ka. Wala kang karapatang tawagin akong nanay. Humihingi ako ng tawad. Kaya mo ba iyon? Agad kang umalis dito. Anong nangyayari? Kakarating ko lang sa pinto, narinig ko ang ingay. Tatay. Hindi ko alam kung anong nasa isip ni nanay. Bumili siya para sa akin ng napakaraming regalo. Sabi niya para sa paghingi ng tawad. Ngayon nasuot ko ito. Nagalit na naman siya. Susuotin ko na lang. Walang kakaiyan dito. Ang mga regalo mo, hindi ba para kay Chen Chen na mawalan ng pag-asa? Sige pa rin ang paborito ko. Chen Chen, tiyakin mo, may tatay ka. Pakiusap, huwag kang magalit na tatay. Chen Chen, hindi basta, nagkamali ng kaunti. Ganoon ba talaga? Kaunting pagkakamali lang. Tanungin mo siya. Ano ba talaga ang ginawa niya? Sige na, huwag nang palakihin pa ito. Hindi naman ito malaking bagay. Kumpara ang nakaraang 3 taon, mas mabuti ba si Liu Shuang kaysa kay Chen Chen? Hindi ito isinagawa ng purpose na masira ang bote para ipagkaloob kay Chen Chen. Ito ay isinagawa ng purpose na sunugin ang damit para sa pagkakataon na naging sanhi ng hindi pagpapatuloy ng kontratang iba, lalo na ipina-plagiarize ang thesis ni Chen Chen. Kahit na ituslis kita sa hagdan, lalo na akong ayaw may ganitong anak, Tian. Paano mo masasabi ang ganito? Sige na, nanay. Basta ilalabas ko ito, ayaw kong magkaroon nito. Okay na, kaya tanggalin mo agad ang damit mo. Ma, ikaw, hindi mo ba narinig? Tanggalin mo agad ang damit mo. Ito ay gamit ni Shuang Shuang. Tanggalin mo na. Chen Chen. Paano mo magagawa to? Tungkol kay Chen Chen. Sobrang nagmamalasakit siya sa'yo. Ikaw. Shuang Shuang, huwag malungkot. Mama, bukas bibili ako sa'yo. Paano naman si Mama? Biglang naging mabait sa akin. Walang anuman. Mama, kung gusto ni Chen Chen, ibigay mo na lang sa kanya. Shuang Shuang, dati hindi mabuti sa'yo ang nanay. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap tiyak na, gagawin ng nanay ang lahat. Bukas ay ang iyong kaarawan. Mom ay naghahanda ng isang malaking birthday party para sa iyo. Mom. Shuang Shuang, huwag kang mag-alala. Mom, hindi na kailanman. Hayaan kang magdusa ng kahit kaunti. Mom, salamat sa iyo. Sige, magpapalam na ako at magpapahinga. Sige na. Liu Chen Chen. Dahil sobrang walang hiya mo, hindi ko natatanggalin sa publiko bukas na si Shuang Shuang ang tunay na akong anak. Kakayahin mong makita ang katotohanan sa lahat ng ginawa mo kay Shuang Shuang. Ito'y tatanggalin natin. Chen Chen, tayo. Nanay, dahil sa babae si Liu Shuang, ganito na siya sa akin. Chen Chen, talagang ikaw ang paborito ng nanay mo. Nagtatampo lang siya ngayon. Mukhang tungkol pa rin ito sa nangyari. Liu Shuang Liu Shuang, tama kang mamatay. Kung hindi ka, bakit ang ganyan ang ginawa ng nanay ko sa akin? Pakiusap mo na. Habang pinaatake ko na ang nanay ko, sana'y mabigyan ka ng 2 beses ng sakit. Chen Chen huwag ka nang mag-alala masyado. Sa totoo lang, talagang mahal ka ni nanay. Matagal na niyang pinlano ito. Yun ding Tiangong, para sa iyong kaarawan. Bukas na gabi, magpasalamat ka ng maayos sa nanay mo. Ano? Topen lang ng langit. Tama ba yan? Hindi ba tayo naglalakad sa katotohanan? Tunay kaya ako'y mahalin ni nanay. Liu Shuang, kapwa tayo ipinanganak sa parehong araw, buwan, at taon. Sa susunod na gabi, ipapakilala kita. Sino ba ang mas mahalaga sa nanay?
Talagang ginoon ni nanay ang kaarawan ko. Sister Chenchen, sobrang swerte mo naman. Binabati kita, Sister Chenchen. Ngayon ang kaarawan mo, malamang ipapahayag ni Joe ang tungkol dito. Ibigay na lang ang bahagi sa'yo. Si Chenchen ay maganda at matalino, at may pagmamalasakit sa pamilya. Pipiliin talaga ni Joe ang kapatid na si Chenchen. Hindi ba ito'y inaasahan na? Siyempre nga. Sinong nagsabi na hindi pwedeng i-adopt? Nagtatangkang magmana ng malaking grupo. Hindi katulad ni Liu Shuang, na laging nakasuot ng sira-sira. Wala namang kahit kaunting anyo ng isang dalagang mayaman. Sa isip namin, si Chen Jia ang tunay na dalagang mayaman ng Liu. Tama. Ano ang meron si Liu Shuang, kumpara sa Ate Chen Chen? Ate Chen Chen, tingnan mo, di ba si Liu Shuang yan? Tama nga siya. Pero, tingnan natin. Hanggang dito na lang ang pulong ngayon, wakasan ang pulong. Sekretarya Lee, regalo para ang kaarawan ni Shuang Shuang, kasama ang kontrata ng paglipat ng shares. Handa na ba ito? Pagkakatiwalaan ni Chairman, handa na ito. Shuang Shuang, ang salo-salo ngayong araw para sa kaarawan, magpapahayag ang ina ng publiko. Ikaw talaga ang aking totoong anak na babae, Liu Chen Chen. Lahat ng ginawa mo kay Shuang Shuang, isa-isa kong mararamdaman. Ang sakit na dulot nito sa'yo. Liu Shuang. Chen Chen, bakit ka nandito? Sabi ni Mama, may gagawin siyang pagtanggap para sa akin ngayon. Sabi mo nga, itong pagtanggap ay espesyal na inihanda ni Mama para sa'yo. Tama. Tingnan mo nga ang sarili mo. Anong suot mo? Ganyan lang. Anong karapatan mong magsalita? Ang salo-salo ngayon ay espesyal na inihanda ng Mama para sa'yo. Tama ang sinabi ni Ate Chen Chen, Liu Shuang. Tingnan mo rin ang sarili mo. Ano ang itsura nito? Sinasabi na si Ginoong Joe mismo ang nag-organisa ng birthday party para sa iyo. Ano ka ba? Ang birthday party na ito ay para kay Ate Chen Chen. Akala mo talaga, ikaw na ang prinsesa ng pamilya Liu, kumpara kay Sis Chen Chen. Pwede ka bang makumpara ang look mo ngayon? Gagawin mo lang akong mapahiwalay. Hindi kita sinasamba. Padong-todo talaga ang meeting ngayon. Talaga namang ipinagdiwang ng nanay ko. Paalala pa niya, 6 na layer ang cake. Ang luto ng nanay para sa'yo, 6 na pangkat ng kaka, biguon kita binato ko ang ulo. Naroon na ang kaka, gustong-gusto kitang makita. Saan ba talaga ito ini-order ni Joe? Paano hihila? Siguradong para kay Sis Chen Chen, tama iyon. Paano kaya? Tunay na ang pangalan ni Liu Shuang. Baka may error si President Joe. Ate Chen Chen, kaya't dahil sa insidente noon, bakit kaya naging galit si President Joe? Tama. Siguro dahil sa bagay na iyon, pero huwag kayong mag-alala, pagdating ng nanay ko, magandang pagpapakita kita, sobra. Sinabi ko na nga ba? Liu Ang, hindi niya karapat-dapat, hindi ito totoo. Totoo bang ang nanay ang nag-organisa nito para sa akin? Tama na. Hanggang ngayon nag-artificial ka pa rin. Liu Shuang, ganito ang kabayaran sa pakikipag-apo mo kay Jia Jia, kay Jia Jia. Jia Jia, siyang-siya ka na sa lahat. Alam ng lahat, ikaw ang anak ng pamilya Liu. Kahit ang nanay mo, gusto ka. Bakit mo ba? Ako niloloko. Liu Shuang, anong ibig mong sabihin? Sino ang nangbuli sa'yo? Anong mata mo ang nakakita? Si Ate Chen Chen ba ang nangbuli sa'yo? Itong kaarawan na ito ay para kay Ate Chen Chen, na inorganisa ni Ginoong Joe. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Nag-aaway ka pa kay Ate Chen Chen. Anong gamit mo para makipaglaban? Liu Shuang, ngayon ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ang nanay na paboritong anak na babae. Binabati kita, Vice President Liu. Mula ngayon, magkakaroon ng Joe Group ng isang miyembro, mahusay na tagapagmana na. Nasa mga kamay ni Ginoo Joe ang Joe Group, pero patuloy na umangat. Vice Presidente Liu, sa mga susunod na pakikipagtulungan, hinihiling ko po, magbigay ng magagandang salita kay Ginoo Joe. Sige, 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 huwag kayong mag-alala, mga boss. Pakiusap, pakiusap. Anong nangyayari? Papa,